Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Patuloy ang pagkadismaya ng publiko matapos mabunyag ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth ay posibleng mawalan ng pondo para sa subsidiya ng mga membro nito habang ang Kongreso ay sinasabing naglaan ng mas malaking budget para sa mga proyektong may dudang benepisyo. Ayon sa ulat, walang malinaw na alokasyon ang inilaan para sa subsidy programs ng PhilHealth sa 2024 budget proposal sa kabila ng pangangailangan ng mas maraming Pilipino para sa abot-kayang serbisyong medikal. Samantala, kita-kita ang pagtaas ng pondo para sa discretionary projects ng mga mambabatas na sinasabing madaling abusuhin at magamit sa mga maling paraan. Tinawag ng ilang kritiko ang galaw na ito bilang isang malinaw na senyales ng kawalang pakialam sa karapatan ng publiko. Ayon sa kanila, habang ang mga Pilipino ay nahihirapan sa taas ng gastusin sa ospital at gamot, ang mga opisyal naman ay abala sa pagpaparami ng kanilang pondo para sa sariling interes. Samantala, depensa ng mga mambabatas, ang pagtaas ng budget ay para umano sa mas maraming proyektong pangkaunlaran at kanilang mga distrito. Gayunpaman, hindi ito tinanggap ng marami bilang sapat na paliwanag, lalo't walang malinaw na paliwanag kung ano ang may mapapakinabangan ng taong bayan. Ang mga pangyayaring ito ay nagbunsod ng galit sa publiko na nananawagan ng mas mahigpit na pagsusuri sa pondo ng gobyerno at ng mas malinaw na alokasyon para sa mga mahalagang ahensya tulad ng PhilHealth. Sa gitna ng kontrobersyang ito, lumalakas ang panawagan para sa pananagutan ng mga opisyal ng Kongreso na nanatiling tanong ng marami hanggang kailan hahayaan ng bayan ang ganitong kalakaran sa gobyerno. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng bayan, ang Bayang Pinas. Bicameral Conference Committee. Kabilang na dyan ang kontrobersyal na pondo para sa AKAP ng DSWD na unang inalis sa bersyon ng Senado, pati na ang budget ng Office of the Vice President na hindi na nadagdagan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bago na aprubahan sa BICAM ang panukalang mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget, nagkaroon daw muna ng mahabang diskusyon sa pondo ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Inalis kasi ito sa bersyon ng Senado. Ngunit ibinalik ng BICAM kung saan pinag-iisa ang bersyon ng Senado at Kamara ng panukalang budget. Pero sa bersyon ng BICAM... Yan, ito po yung BICAM. Okay? Ipapaliwanag natin mga kababayan ha, para ho sa ating kaalaman. Ha? Ang way para ho dinidiscuss ang budget ng Pilipinas o yung pondo para gamitin ho sa ating mga kababayan, Kamara o yung House of Representatives, yung mga mga congressmen natin, ito yung tinatawag na lower house. Although they are not literally lower kasi pantay po sila sa Senado. Lower house o yung House of Representatives at ito naman po ay yung Senate. Okay? So, lower house o tatawagin nating Kamara, ang tawag po dyan, Senado. Okay? Dito pag-uusapan yung una, yung magbabalangkas ng budget. Kaya meron silang mga budget deliberation na tinatawag wherein pinatatawag po nila yung mga departamento. You have to justify the budget given by the President through DBM, yung Department of Budget and Management. Tapos, kailangan nilang i-justify yung paggagamitan nila. So, nagsisimula sa Presidente, ibibigay sa yung budget dito sa mga departamento, they have to justify yung budget nila. Didiscuss ng Kamara. So, ang sinasabi nga, naalala ninyo, sinasabi nga ni Vice President Sara Duterte, wag na nating i-discuss dyan kasi dalawa lang tao di-decide niya, si Martin Romualdez at si Zaldico. Mamaya papaliwanag natin. Bakit ganon? Di-discuss. Pagka-discuss dito, ililipat sa Senado. Pag-uusapan ng mga senador. Bla 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 bla. Katulad ng ginawa nila nila Amy. Bla 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 bla. Okay, after niyan, magsasama
ang BICAM. Ang Kamara at Senado at tatawaging BICAM. Yan po yung itsura niyan. Okay? BICAM po ang tawag sa ganyan. Panel ng senador, panel ng Kamara. Okay? So panel. O, ano yung House version, ano yung Senate version, pag-usapan natin. Blah, blah, blah. Dalan sila. Lahat ng papogi ginagawa nila dyan. After nyan, dyan napapasok yung tinatawag na technical group. Okay? So, sa technical group, yan yung ang nagdi-decide na lang Senate President at yung kanyang chairperson sa Committee of Finance, Speaker of the House, at saka si Zaldico, yung appropriation, yung budget ng House. Okay? Chairman ng appropriation, which is Zaldico. So, dalawa dito, yan na yung technical group. O kung sino man yung gusto nilang hingan ng tulong sa kanilang kasamaan. Pero, basically, pinaliit yan na BICAM, yung technical group. O, para ho sa kaalaman natin, ha? Ganun ang sistema. O, tuloy. BICAM, binabaan ang pondo sa 26 billion pesos mula sa inilaan ng Kamara na 39 billion. Pwede na rin itong magamit, hindi lang ng mga kongresista, kundi pati mga senador. So, from 39 billion, ginawan 26 billion. Oh, parang parang, okay naman pala, banat baya. Binaba nila yung AKAP. Okay, parang ganun, di ba? Kasi remember, AKAP, sabi nga ni VP Sara Duterte, is a legal way na para suhula ng mga Pilipino na iboto yung kanilang mga congressman. Kaya nga yung mga congressman, di ba, pupunta dyan sa inyo, mamimigay ng AKAP, mamibigay ng IX, kasi nga, bawal lang mamigay, alam mo yun, bago mag-eleksyon, kasi vote buying ang tawag dyan. Namimigay ka ng pera para iboto ka. So, paano mangyayaring legal yan? Kasi bawal yung vote buying eh. Gagawin nila, kunwari AKAP, in a form of government, which is yung AKAP o di kaya yung TUPAD o kaya yung IX. Usually, AKAP and IX talaga yung pinamimigay dyan. Yan namimigay ng 3,000, 5,000, yung mga di ba, 5,000, mga ganun yung mga congressman. Ganun sila tuso ika nga, ibig sabihin, para magawa nila ng paraan yung pandarambong nila at pang-vote buying nila, kunwari, in a form of pamimigay ng ayuda sa mga Pilipino, di ba? Mga tarantado, di ba? So, from 39, ginawan 26 billion na lang daw. Okay? What's wrong with that? Kasi po, before, papakita lang po natin ito ha, before po, ay tinanggal na po yan. Kasi nga, alam naman yan ng lahat na ginagamit yan para lamang po sa vote buying. Pakingge. Tinanggal na ng Senado sa kanilang... Ito yung 2 weeks before na balita, 2 weeks o 3 weeks before na balita, yung dinidiscuss na sa Senado, yung budget. Di ba? Naalala nyo? From BICAM, from Kamara sa Senado. Ito yung sa Senado na pinag-uusapan. Bago pa yung after na Senado, BICAM, tapos doon sa technical group. Ito ho ay sa Senado na pinag-uusapan na ho nila. Ano ginawa? Inalis yung ayuda. Yehey na sana, di ba? Yehey. Bersyon ng 2025 budget ng DSWD ang pondo para sa AKAP program. Pero inalmahan yan ng leader ng Kamara na iginiit na maraming minimum wage earners. Bakit leader ng Kamara ang umalma? Kasi nga nanggaling sa kanila yun eh. Yung idea na AKAP, IX, basta, tawagin na lang natin ayuda. Okay? Ayuda para sa kampanya. Nanggaling yung idea na yun sa Kamara. Nung dinala sa Senado, sabi ng mga Senado, hindi pwede yan. That's illegal. That's beyond. Ganyan. Ang dami nilang pautot. Dinan nyo ha. Sino kayo unang-unang malakas umutot dyan? Kasi ang dami nilang pautot na hindi tama yan. Bla 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 bla. Tingnan natin kung sinong unang umutot. Ang umaasa sa programa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
May namumuong girian sa pagitan ng Senado at Kamara kaugnay sa pondo para sa ayuda para sa kapos ang KITA program o AKAP. Kasunod ito ng anunsyo ni Senador Amy Marcos, sponsor ng budget ng DSWD, na inalis na ang AKAP sa Senate version ng Senado. Nakakalito po at sa Nakita nyo na kung sino unang umutot. O, tuloy natin. totoo lang, ang version ng Senado, tinanggal ko na po yan. Are you saying that Tinanggal na daw niya yung ayuda. Ay, nako. Palakpakan na sana. there's no AKAP in the Senate version? Yes, I deleted it entirely. I deleted it entirely. O, nandidilat pa, ha? Di ba? Parang kapani-paniwala. How much did you delete, Mr. President, Madam Chair? Yes, 39 billion, which 39 billion yung AKAP na isinaksak ng mga congressman. Okay? 39 billion. So sabi ni Amy, hindi tama yan, tanggalin na yan. Mga ganun, bumubula na bibig at mata. was added in the House version. Kasi nga naman, dinagdag lang yun. So hindi yun, isipin nyo ha, saan man nagsisimula ang budget, pag-aalat ng budget? From the President through DBM. Kasi yun yung niya, Department of Budget and Management. So, sinabi, ito budget na nakaalat sa mga departamento. Alam mo ginawa ng Kamara? Dinagdagan ng 39 billion yung sa DSWD AKAP. Nung nakaabot na sa Senado, ano sinabi ng mga senador? Tanggalin yan. Wala yan. Hindi yan ang inano ng presidente. Hindi, mali yan. Tuloy natin. And 41 billion added for AX. 41 billion for AX. 39 billion sa AKAP. Di ba? Ang galing. Palakpakan mga animal. So basically, meron silang pambigay na ayuda na umaabot ng 70 billion. Which is, alam naman po natin na hindi naman po yan para lamang sa ating mga kababayan. Alam naman natin na ginagamit yan para ng mga congressman para mabili ang boto ng kanilang mga mga constituent, 'di ba? Kung pupunta yung congressman, anong gagawin? Mamimigay ng ayuda. Sino? May kakamay-kamay pa, may mga cheque pa na pautot nila, kakamay-kamay, ganyan. 5,000 pesos, pamigay tayo 5,000 pesos. Di ba? May ganon. Yun nga yung tinatawag na legal way ng vote buying. Sabi nga ni BP Sara Duterte. So magkano pondo? Umabot ng 70 billion. Pero tinanggal daw ni Senator Amy. Naniwala naman kayo. Pwede raw pag-isahin na lang ang AKAP at ang mas naunang AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situation. While we recognize the necessity of immediate relief by direct financial assistance, it's imperative that we focus also on social protection initiatives, foster long-term development and self-reliance rather than creating a new ayuda nation. Ayaw natin nun, Taong 2024 nang unang ipatupad ang AKAP na layong protektahan ang mga minimum wage earner sa epekto ng inflation sa bilihin. Ayon sa isa sa mga nagsulong nito na si House Speaker Martin. Ayan na po. Ang nagsulong ng AKAP at pondo ng para sa AKAP at saka AIX, walang iba kung hindi ang sabi nga ng mga Duterte, peking Panginoon. Ay walang iba kundi si Speaker Romualdez. Si Romualdez, nagbibigay ang AKAP ng 3,000 hanggang 5,000 pisong ayuda sa mga qualified beneficiaries. Pero kontrobersyal ang AKAP na binabatikos ng ilang senador dahil wala noon sa proposed 2024 budget ng DSWD at wala rin sa ipinasang bersyon ng budget sa Kamara at Senado. Bigla na lang daw itong sumulpot sa bersyon ng Bicameral Conference Committee noon. So bigla lang sumulpot. Wala daw una ito, tapos biglang sumulpot sa Bicam.
Sa 2025 budget, triple ang inilaang pondo para dito mula sa 13 billion pesos noong 2024, nasa 39.8 billion pesos ito para sa 2025. Naging issue na yan before kasi nga wala yan sa House version at sa Senate, lumabas na lang daw yan sa BICAM, yung 13 billion. Okay, nangyari na yan last year. So ngayon, eto na naman. Nangyari na naman. At time is 3, ika nga. Sa bagay, bakit time is 3? Next year kasi election na. Di ba? Gago! So alam nyo na, kailangan, alam mo naman, maraming bayarin mga vlogger dyan. Mantakin mo, makakita ka ba naman ng 500,000 a month na vlogger? Isa lang yun, oh. Paano pa kaya yung iba pa? Di apakadami nun, oh. Paalam mo din, yung iba nga, sabay-sabay pa nagpunta sa, ay, ewan ko. Sa ibang bansa, nagsabay-sabay yung mga squatter nagpunta sa ibang bansa. Yung mga jologs na vlogger nila. Yung mga patay gutom na vlogger nila, mga bobong vlogger nila. Binigyan ng kasiyahan, pumunta sa ibang bansa. Tuwang-tuwa ang mga taga-bundok. Sorry naman. Pero napanood ko yung bahagi nun eh. Tuwang-tuwa yung mga taga-bundok. Hoy, Banat Bay, baka naman sabihin mga taga-bundok. Hindi ko sinasabi yung mga IPs natin, hindi yon. Yung mga taga-bundok na mga rebelde. Tuwan-tuwa eh. Parang ganun ha. Linawin natin ha. Pag sinabi kong taga-bundok, hindi ibig sabihin mga IP yung mga kababayan natin ha. Pag sinabi kong taga-bundok, mga rebelde. Bakit kanyo? Kasi yung mga vlogger mukhang rebelde itsure. Mga dugyot eh. Di ba? Kung gusto niyo, pangalanan niyo na lang dyan sa baba. Hindi ko na sila papangalanan, wala silang kwenta. Talay. Katwiran ng Kamara, kailangan ng AKAP bilang ayuda sa mga minimum wage earners na kumikita ng 21,000 pesos or less kada buwan. Pero ang puna ng mga senador, hindi ito napupunta sa pinakamahihirap na Pilipino. We don't have problems with the program in itself, pero we wanted to make sure na it's clearer this time, no? Hindi na nababatikos like sinasabi nila, this is for middle class individuals. Yan po ang totoo kasi. Hindi naman po napupunta sa mahihirap yan. O yung sa poorest of the poor, ika nga. Napupunta yan sa middle class na mga butante. Pag may mga gathering ng pamimigay ng AKAP, AYEX, ang mga pinapupunta do mga butante sa mga barabarangay. Di ba? So isipin nyo mga kababayan, tinanggal na po yan, pero ibinalik. So lahat ng mga pautot na mga senador, okay, yun din pala ay ibabalik naman din pala. Ang dami pang pautot, ang dami pang sinasabing hindi dapat yan, bla bla bla, zero yan. Sabi nga nung isang malakas umutot dyan. When I say umutot, hindi literal ibig ko sabihin yung pautot, ibig sabihin nun yung madaldal, yung maboka, ganyan-ganyan, di ba? Tinanggal daw. Tapos, ibinalik naman pala. Sundin natin uli yung kanina. Ito. Pirma na. Wait lang. Ilagay natin dun sa 1. Nandyan na tayo. Okay. Yan. Tuloy. Kundi pati mga senador. Ayan. Nakita nyo yun? Ayan. Nakita nyo? Yan. Yan yung pinaka-technical group. Okay? So, BICAM, andito yung mga senador sa kanan, makapapansin ninyo. Tapos, yung leader nila sa Committee ng Finances, si Grace po, at saka si Chis Escudero, yung Senate President. Sa kabila, si Romualdez, the Speaker, at yung Committee on Appropriation na si Zaldico. Di ba? Ayan po si Zaldico, namumuno. Sila lang po yung technical group. Diyan po talaga nangyayari yung mga himala na supposedly pinag-usapan na sa Kamara, pinag-usapan na sa Senate na tinanggal
pati sa technical group, wala na yun doon. Tapos biglang, BICAM pala. Tinanggal na, tapos biglang, sila lang naman din pala magdidesisyon. Yan yung paulit-ulit na sinasabi ng mga senador. Na magba-BICAM pa tayo, after naman ng BICAM, pag kayo rin naman mga technical group ang magdidesisyon. Diba, naging issue na yan last year? Ngayon, gano'n na naman. Kundi pati mga senador. Linaw natin yung mga guidelines para dito kasi dati ito ay sa House initiative lamang. Co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay merong ding... Ito, tingnan nyo to ha. This is the reason bakit pumayag silang ibalik yung AKAP. Pagkakataon na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. So binigyan daw ng authority din na ang mga senador ay makatulong gamit ang AKAP. Kasi nga po, dati ang Kamara lang ang gumagamit ng AKAP. Tama, mali. Sila lang ang gumagamit ng AKAP. Ngayon, sabi ng technical group, sige, binawasan nyo, siniro nyo kami, tinanggal nyo yung AKAP. Mga senador, balik natin kahit konti. Meron din kayong, bibigyan din namin kayo ng authority na gamitin yung AKAP. Kaya nga, ano nangyari? Ako ba, 21 billion para sa House, 5 billion for the Senate. More or less, ganon. Nagets nyo? Nagets nyo? Sabi ng Kamara, di ba tinanggal nyo? Wag naman. Gawin naman natin 26 billion. Yung 5 billion sa inyo. Yung 21 billion sa amin. Hindi ko ibig sabihin ibubulsa ha. Hindi natin alam pero hindi yun ang ibig ko sabihin. Ibig sabihin, yung 5 billion nakaalat sa inyo, ibig sabihin, gamitin nyo yan pag kayo ay mamimigay ng AKAP sa buong bansa. Tangina. Kagaguhan talaga. De, tanungin ko kayo mga kababayan. Ito ang tinatawag na suhol in a disguise of alam mo yun, may parte kayo na maaring may authority na kayong mamigay ng AKAP. Nagigets nyo? So binigyan sila ng authority. Sige, 5 billion sa Senate. Iaalat natin yan. 21 sa amin. Noong una, zero na talaga yan di ba? Ngayon, sabi, hindi, gawin naman natin, wag naman zero. Gawin natin 26 billion. 5 billion sa inyo. 21 sa amin. Kasi madami kami. Di ba? Anong tawag nyo doon? Di ba parang para ho silang sinuhulan at sinabing, eto na, pumayag na kayo, 26 na tayo, billion. Basta sa inyo yung 5 billion. Again, hindi ko sinasabing ibubulsa nila yun, Hindi ko sinasabing nanakawin nila yun. Ibig sabihin, pwede na rin silang mamigay sa kanila, through their office, sa DSWD ng AKAP, sa mga tao, sa mga constituents, sa mga gathering nila. Tangina. Ito yung tinatawag mo na, kaya naman nyo pala tinanggihan, you are just nagbabargain lang kayo. You are just negotiating, ika nga. Anong ibig sabihin nun? Kunwari pa kayo, ayaw-ayaw nyo. Pero nung binagyan na kayo ng 5 billion, sige na, pasa na natin yan. Yun lang pala gusto nyo. Ang dami nyo pang hanas. We can have arrangements now with the Senate. Tuwan-tuwa si Kuya, We were supported by the Senate. Nasa 21 billion ang AKAP ang para sa mga kongresista habang 5 billion ang para sa mga senador. Lupit. Pero giit ni Poe, depende pa rin ito sa pangangailangan ng nasasakupan ng mambabatas at nasa ilalim ito ng pondo ng DSWD. Naks naman. Para naman sabihin na hindi nila nilalapastangan po ito, hindi naman nasa amin yan. Nasa DSWD yan, di ba? Ang gagawin lang nila, pag mga gathering, iimbitahan nila yung mga senador. Style nyo bulok, putangina. Imbitahan nyo kami, pag namimigay kayo ng dyan 5 billion, imbitahan nyo kami. Yung una, congressman lang ang iniimbitahan. Ngayon, imbitado na rin ng mga senador. Baka nga hindi lang investigasyon,
Hindi lang inimbitahan eh. Baka nga, event pa nung senador, tapos iimbitahan lang yung DSWD. Oy, DSWD, mamigay kayo dito ng 50 million na akap. O, ganun. Patay tayo doon. Walang niya, di ba? Lupit. Iba kayo talaga. Nanatili naman sa 733 million pesos ang pondo ng Office of the Vice President. Dahil hanggang sa huli, wala na raw formal o informal request ang OVP. Yan, di ba? Yan, hindi na dinagdagan. Galing, di ba? Panalo talaga kayo mga walang niya talaga kayo. Nadagdagan ng pondo nila. Meron namang pagkakataon yung Office of the Vice President na tumulong pa rin. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan. Capacitated pa rin sila. Inalis din ng BICAM ang 74 billion peso subsidy para sa PhilHealth sa 2025. Dito, eto na yung talagang, yung una, ang aking analogy doon ay ginahasa lang. Di ba? Pero yung pangalawang analogy ko na ginangbang na. Bakit? Mantakin mo, tinanggal. Iniretain yung ayuda, yung akap ng 26 billion habang ito tinanggal yung 74 billion sa PhilHealth. Sa madaling salita mga kababayan, talagang winalangyaho nila yung budget ng ating bansa. Alam niyo mga kababayan, hindi na ho ito biro. Ginagawa ko lang entertaining itong vlog na ito pero hindi na ho ito biro. Tangina, ito pangwawalang yan na talaga. Parang sinasabi nitong mga putang inang mga politiko natin. Sinasabi nila mas mahalaga pa ang aming makabalik sa kapangyarihan, ang aming posisyon kesa sa kalusugan ninyo. Mas mahalaga pa na makapagbigay kami, makapaglimos kami sa inyo kesa mapagamot namin kayong may sakit. Kasi remember, we have the worst kind of health system sa Pilipinas. The worst ever. Kahit saan ka pumuntang bansa, yan ang kauna-unahang inaayos at napakaganda sa ibang bansa. Inaayos ng gobyerno. Sa Pilipinas, ang pinakamalalang health system. Sa Pilipinas, pag may sakit ka, patay ka sigurado. Maraming namamatay sa Pilipinas hindi dahil sa sakit. Namamatay dahil sa walang perang panggamot. Dahil maraming sakit na maaari namang magamot kung may pera ka. Ang problema, wala kang pera kaya namamatay ka. In other words, hindi yung sakit ang pumatay sa'yo. Ang pumatay sa'yo, wala kang pera. Ang lungkot nun mga kababayan. Kasi alam ko po yan eh. Ako, tumatanda ako. Whenever I work and sa savings ko, there is always an allotment for health. Kasama yun eh. Parte yun ng iyong pananaw at parang budget management mo. No, may pang lamierda ka, may pang lakwatsa ka, may pang good time ka, may pang kain ka. Kapag kapritsyohan ka, ibig sabihin yung kung gusto mo mga binibili-bili. Pero kailangan meron kang percentage para sa health mo. Importante yon, di ba? Alam nyo sa ibang bansa, gobyerno na gumagawa nun, naguhulog ka na lang. Matik na yun sa tax mo. Dun sa tax mo, sigurado naman na pag ikaw ay nagkasakit, magkakaroon ka ng magandang serbisyo sa pagpagamot, libre lahat. Sa Pilipinas, napakasungit pa ng PhilHealth. Magkano lang, isang beses mo lang pwedeng gamitin. Ganyan ang nangyayari. Buti na lang na ipaglaban ni Senator Bongo yan na magamit ng paulit-ulit. Isipin nyo etong pinakikita nila, itong mga nagdesisyon patungkol sa budget, parang sinasabi nila, mas importante na makabigay kami ng ayuda kaysa maipagamot namin kayo. Wala kaming pakialam sa buhay nyo.
Ganun ang sinasabi nila sa atin. Tanungin ko kayo mga kababayan, tama pa ba ito? Ganito na winawalang niya. Mantakin mo, i-zero budget nila ang ng PhilHealth, ito pong subsidy. 74 billion. Ang dahilan nila dyan, para daw turuan ng leksyon ang PhilHealth. Gago ba kayo? Sorry pasensya ka na, Chis Escudero Sabi kasi ni Chis Escudero, tinuturuan lang daw ng mga senador etong PhilHealth kasi naalala ninyo, nagkaroon ng paglipat ng budget ng PhilHealth. Diba? So ngayon daw, mali daw kasi yon. Ngayon daw, tinuturo lang sa kanila, tinuturuan lang sila, dinidisiplina lang sila, kaya hindi nila binigyan ng 74 billion na subsidy. Alam mo, Mr. Senate President, let me tell you this, kung ikaw ay tatay na, meron klaseng disiplina na hindi apektado yung entire person. In other words, ganito yan. Kung dinidisiplina ninyo ang PhilHealth, huwag niyong idamay yung mga Pilipino na nakikinabang sa PhilHealth. Disiplinahin niyo yung mga tao, yung mga opisyal ng PhilHealth. Hindi yung pakinabang na nakukuha ng mga Pilipino doon sa PhilHealth. Nagigets nyo? Dinamay nyo yung mga Pilipino na nanahimik at naiinis nga sa PhilHealth. Dinamay nyo. Sa pamamagitan ng pagtanggal ng 74 billion na subsidy. Ganun ang ginawa nyo. Nilapastangan nyo talaga. Talagang winalang yan ninyo. Mantakin mo. Diba? Damay kami. Sandali. Akala ko ba dinidisiplina niyo yung mga opisyal ng PhilHealth? Bakit kami ang nadamay? Parang anak mo yan diba? Didisiplinahin mo yung anak mo na isa, yung panganay. Halimbawa, si Coach Oli. Hindi, siya panganay sa amin. Dalawa lang pala kami. Ako bunso, siya panganay. Wari, dinisiplina ng tatay ko si Coach Oli. Hindi dapat ako kasama doon si dinisiplina. O di kaya yung, kung meron man, hindi ko alam. Ay, hindi pala. Alam ko, pero hindi ko pwedeng sabihin. Kung meron mang pamilya si Coach Oli, wag mo idama yung pamilya ni Coach Oli. Di ba? You understand what I mean? Kung gusto mong disiplinahin si Coach Oli lang. Yung wari, may anak ka, didisiplinahin mo si Juan de la Cruz. Si Juan de la Cruz lang. Wag mo idama yung pamilya ni Juan de la Cruz sa disiplina mo. 'Di ba? Ganon sinasabi ko. Yan kasi ang dahilan nila Ngayong taon kasi, naging kontrobersyal ang paglilipat ng PhilHealth ng sobrang pondo nila sa National Treasury. Tiniyak naman ni Poe na tinaasan ang pondo ng mahahalagang ahensya, partikular sa social protection, livelihood, kalusugan, edukasyon at disaster response. Base naman sa BICAM report, ilan sa mga ahensyang nadagdagan ng pondo pagdating sa BICAM ay ang Department of Public Works and Highways, ang Department of National Defense at ang Kamara. Ang Office of the President at ang lulusot ka Ano daw? At ang Kamara dinagdagan. Ano pa? Office of the President. Walang nga talaga. Dinagdagan din ng mahigit 5 billion pesos para maging 15 billion ang pondo. Ilang increase sa budget na isinulong ng Senado ang hindi napagbigyan. Sa sektor ng edukasyon halimbawa, nasa 45 billion ang nabawas sa DepEd, SHED at SUCs. May ilang senador... so yung mga edukasyon, tinanggalan. PhilHealth tinanggal, edukasyon tinanggal. Di ba? Ang galing palakpakan natin ang mga walang niya, di ba? Hindi mo na pumirma sa BICAM report. Hindi ko muna po pipirmahan yung budget BICAM report. But as soon as I know what my or our votes will be, I will inform the good Finance Committee Chair and Senate President. Sabi naman ni Senate President Chis Escudero, sinikap ng BICAM panel na sundin ang plano ng Pangulo kaugnay sa pambansang budget. Binigyan ng malaking mandato ng ating mga kababayan ng Pangulo para ipatupad yung kanyang mga pangako, plano at bisyon para sa ating bansa.